So, welcome po sa ating Sunday sermon. So, bago po tayo magsimula, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat, na sa amin ay nagmamahal. Maraming salamat po, Panginoon, sa dakilang biyaya ng kaligtasan na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po dahil sa inyong pag-ibig, kami po ay nakaligtas mula sa walang hanggang kahatulan sa impyerno sa pamamagitan po ng inyong banal na dugo na inyong ipinambayad po para sa amin. At ngayon po, kami po ay mula sa sanlibutan, inhiwalay po ninyo at tinipon po ninyo dito sa inyong maluwalhating church, ang iglesia po ng aming Panginoong Hesus, kung saan kami po ay nagkakatipon-tipon at nagsasama-sama na mayroong fellowship, kasama po ng inyong salita at kasama ng lahat ng mga mananampalataya ng mga brothers and sisters. Ngayong umaga po, Panginoon, maraming salamat at kami po ay tinipon po ninyo para kami po ay makapag-aral ng inyong salita. Nawa, Panginoon, yung pag-aaral po namin ngayon ay makapagbigay sa amin ng kalakasang espiritual bilang mga anak ng Diyos upang kami po ay makapamuhay ng ayon po sa inyong kalooban. Sa mga kapatid po namin na wala pa po at paparating pa lang sa aming pagtitipon, ingatan niyo po sila na sila po ay ligtas na makarating sa aming pong mahalagang pagtitipon. Mula po sa simula hanggang sa matapos po ang gawain po namin na ito, sa inyo lamang po kami umaasa at nagtitiwala. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Unang Juan, chapter 4, verses 2 hanggang 3. Unang Juan, chapter 4, verses 2 hanggang 3. Unang Juan, chapter 4, verses 2 hanggang 3. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat Espiritong hindi ipinahahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. Ito ang Espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayoy nasa sanlibutan na. So ngayon po ay pag-aaralan po natin ang tungkol sa kamanghamanghang pagkakatawang tao ng Diyos o incarnation. So isa po sa mga maling katuruan noon sa panahon po ng sinaunang church, yung pong Gnosticism. So isulat ko po para makita po ninyo. Yan. So, Gnosticism, silent G. So, yung katuruan po na ito, itinatanggi nila yung pagiging Diyos ni Jesus. Itinuturo po nila na yung katawan ng tao, ito po ay purong kasamaan. Hindi nito kayang gumawa ng mabuti. Ito po ay mali. Bago po tayo maligtas, maaring puro kasalanan lang yung ginagawa po natin. Pero, mula po nang tayo ay maligtas, yung ating katawan ay maaari na nating magamit sa mabuti, ayon po sa kalooban ng Diyos. Pero, itinuturo po ng Gnosticism na kahit kailan hindi maaring maging mabuti yung katawan. At itinuturo po nila na dahil ang Diyos ay dalisay at yung katawan ay masama, paano ang Diyos ay dumating sa katawan ng isang tao? Kaya po itinatanggi nila na si Jesus ay Diyos at dumating sa katawang laman. Kaya po dito sa Unang Juan, chapter 4, verses 2 hanggang 3, sabi po, dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Diyos. Ang bawat Espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. At ang bawat Espiritong hindi ipinapahayag si Jesus ay hindi sa Diyos. So, kung ipinapahayag natin na si Jesus, ang anak ng Diyos, yung ikalawang persona sa Trinity, ay pumarito sa mundo
sa katawan ng isang tao, tayo po ay sa Diyos. Dahil ito po yung katotohanan. So ngayon po sa ating church, ito po ay hindi malaking problema. Dahil natapos na yung Biblia. At tayo po ay natuturuan ng maayos ayon sa salita ng Diyos. Pero noon, sa panahon po ng sinaunang church, ito po ay napakalaking problema sa panahon po nila. Ganun pa man, kahit sa panahon po natin ngayon, maraming mga sekta, maraming mga relihiyon yung nagtuturo ng ganitong katuruan. Itinatanggi nila yung pagiging Diyos ni Jesus. So ilan pong mga sekta na nagtuturo nito, yung mga Mormons, Saksi ni Jehovah, at Iglesia ni Cristo. Itinatanggi nila ang pagiging Diyos ni Jesus. Itinuturo nila na si Jesus ay tao lang. Ang Espiritu daw ng Diyos ay panandalian lang, sumakan niya, pero umalis din. So si Jesus ay hindi Diyos para sa kanila. Ganyan po yung itinuturo po nila. Ito pong katuruan na ito ay napakadelikado para po sa tao. So ngayon po pag-aaralan natin yung kamanghamanghang pagkakatawang tao ng Diyos. Ano yung kahalagahan nito para sa atin? At ano yung mga aral na makukuha natin mula po dito? So, yung anak ng Diyos ay pumarito sa mundo sa pamamagitan ng isang katawan. Ang Diyos ay naging tao sa katauhan ni Jesus na taga Nazaret. Ito po yung incarnation o pagkakatawang tao ng Diyos. So, kung pag-iisipan po nating mabuti, itong pangyayari na ito, yung pagkakatawang tao ng Diyos, ito po yung pinakadakila at pinaka-nakakamanghang pangyayari sa buong kasaysayan ng tao. So mahirap ma-imagine kung papaanong ang Diyos mula sa langit ay pumarito sa mundo at nagkatawang tao upang mamatay para sa atin. So bakit nga ba si Jesus ay nagkatawang tao? Unang-unang dahilan po, dahil ayaw kanyang mamatay dahil sa kasalanan. Gusto niya, siya na lang yung mamatay sa halip na ikaw. Gusto ni Jesus, siya na lang yung mamatay sa halip na ako. Kaya lang, bilang Diyos, hindi siya pwedeng mamatay. Tama po ba? Pwede bang mamatay yung Diyos? Hindi po. Kaya nga, kailangan siyang magkatawang tao upang mamatay para sa atin. So yung pagkakatawang tao ng Diyos, ito po ay pinakamahalagang aral sa Kristyanismo. Yung pagkakatawang tao ng Diyos, yung kanyang pagkamatay at yung kanyang muling pagkabuhay, yung pagbabayad niya sa ating mga kasalanan, ito po yung central, yung sentrong mensahe ng Kristyanismo. Kaya kailangan po natin itong maintindihan ng mabuti. So pag-aaralan po natin, si Jesus ba talaga ay pumarito sa sanlibutan, sa katawan ng isang tao? So, tignan po natin sa Lucas chapter 2, verses 6 hanggang 7. Lucas chapter 2, verses 6 hanggang 7. Lucas chapter 2, 6 hanggang 7. Okay po, kung nakita na, basahin po natin. Sabay-sabay, 3, 2, 1. Samantalang sila'y naroroon, dumating ang panahon ng kanyang panganak, at kanyang isinilang ang kanyang panganay na anak na lalaki. Binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. So ito po yung tungkol sa kapanganakan ni Jesus sa pamamagitan po ni Maria. So sabi po dito, siya ay inilagay sa sabsaban, yung pakainan ng mga hayop. Marumi at mabaho dahil walang bakanting matutuluyan para sa kanila. So alam po nating lahat, yung kapanganakan ni Jesus. Si Jesus ay pumarito sa sanlibutan. Tama po ba? Pero ang tanong po, ang birthday po ba ni Jesus ay talagang December 25? Hindi po. So,
pag-aralan po natin ng konti yung background ng Pasko. Saan ba ito nanggaling? So bago po tanggapin ng Roma yung Kristyanismo, nagdidiwang na po sila tuwing December 25 ng mga paganong kapistahan para sa 3 Diyos-Diyosan. So bago po naimbento yung Pasko, nagse-celebrate na sila tuwing December 25 ng kapistahan ng 3 Diyos-Diyosan. So susulat ko po para maalala po ninyo. Una, si Mithras. Pangalawa, si Sol Invictus. Pangatlo, si Saturn. Yan. So yung 3 Diyos-Diyosan po na yan, yung kapistahan nila, yan yung sineselebrate ng mga pagano tuwing December 25. So si Mithras at si Sol Invictus, sila po ay Diyos ng araw. At yung December 25, ito daw yung birthday nila. So ito po ay ipinagdidiwang ng mga pagano tuwing winter. Kung kailan, pinakamahaba at pinakamatagal yung gabi. Kaya dahil pinakamahaba at pinakamatagal yung gabi sa araw po na ito, ano po yung ginagawa nila? Nagsisindi po sila ng maraming mga ilaw. Habang hinihintay yung pagsikat ng araw. Habang hinihintay yung pagtatapos ng pinakamahabang gabi. So yung pagsisindi ng maraming mga ilaw, habang hinihintay yung pagsikat ng araw, yan po yung pinagmulan, yung origin ng Christmas lights. Kaya po yung mga Christmas lights, hindi po yan para kay Jesus. Ang katotohanan, yan po ay para talaga kina Mithras at kay Sol Invictus, na Diyos ng araw. So kasabay po niyan, ipinagdidiwang din ng mga Romano yung Saturnalia o pista ni Saturn. So sa kapistahan naman ni Saturn, yung mga tao, yung mga pagano, nag-i-exchange gift po sila. Nagpapalitan sila ng mga regalo. At dahil ito po ay panahon ng winter, yung mga pagano, nagde-decorate sila ng mga evergreen tree. Yung mga puno na hindi nalalanta kahit may niebe. So parang pine tree yung itsura po nila. So para sa kanila, ito po ay sumisimbolo sa fertility at buhay. Dahil sa panahon ng winter, walang mga puno yung nananatiling buhay. Tanging mga pine tree lang, mga evergreen tree. So yan po ay dinidekorasyon na nila, nilalagyan nila ng mga palamuti. Yan naman yung pinagmulan ng Christmas tree. Kaya po, hindi po ba ninyo natanong, minsan, ano yung koneksyon ng Christmas tree sa kapanganakan ni Jesus? Natanong nyo na po ba? So bakit evergreen tree yung ginagamit para sa Christmas tree? Bakit hindi puno ng nyog? So dahil, yan po ay simbolo, para sa kanila, yan po ay simbolo ng fertility at buhay sa panahon ng winter. So ito pong mga bagay na ito, ginagawa po ito ng mga pagano para kay Jesus ba? Para sa kanilang mga Diyos-Diyosan, para sa 3 Diyos-Diyosan na yan. Dahil si Jesus, hindi naman siya ipinanganak ng winter. Hindi siya ipinanganak noong December 25. So tingnan po natin yung kasunod na talata, Lucas chapter 2 verse 8. Lucas chapter 2 verse 8. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa lupaing iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang kawan sa gabi. So mula po December hanggang February, ito po yung pinakamalamig na mga buwan sa Jerusalem, sa Bethlehem. So sa mga panahon po na ito, hindi po pwedeng ilabas ng mga pastol yung kanilang mga tupa, lalo na kapag gabi. Kung gagawin po nila yon, yung mga tupa, mamamatay sila. O magkakasakit po sila. Kaya po nung ipinanganak si Jesus, hindi po December 25, hindi po winter. Kasi yung mga tupa ay nasa labas ng gabi. Ganun pa man, nung tanggapin po ni Emperor Constantinus yung Kristyanismo, ginawa niya po itong pambansang relihiyon ng Roma.
Kaya nung ito po ay pambansang relihiyon na ng Roma, at nalaman nila na si Jesus pala ay Diyos din, so isineselebrate na rin nila yung birthday ni Jesus tuwing December 25. So si Jesus ay pang-apat na sa sineselebrate nila. Kaya kung isipin po natin, saling pusa lang si Jesus sa December 25 celebration. So yan po yung origin ng Pasko. Yan po yung pinagmula ng Pasko. So ito po ay paganong tradisyon. Hindi po ito tradisyon ng mga Kristiyano. Ngayon po, kapag tayo ay nagse-celebrate ng mga paganong tradisyon, kapag tayo ay nagse-celebrate ng mga kapistahan ng mga pagano, ano kayang pagkakamali yung nagagawa natin sa harapan ng Diyos? Tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 10, verse 19 hanggang 21. 1 Corinto chapter 10, verses 19 hanggang 21. Unang Corinto chapter 10, verses 19 hanggang 21. Basahin po natin kung nakita na po. Sabay-sabay. 3, 2, 1. Ano kung gayon ang aking sinasabi? Na ang handog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? O ang mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Hindi. Sinasabi ko na ang mga bagay na inihahandog ng mga pagano ay kanilang inihahandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At di ko ibig na kayo'y maging kasama ng mga demonyo. Hindi ninyo maiinuman ang kopa ng Panginoon at ang kopa ng mga demonyo. Kayo'y hindi maaring makisalo sa mesa ng Panginoon at sa mesa ng mga demonyo. So kapag nagse-celebrate po tayo ng kapistahan ng mga pagano, ano po yung nagagawa po natin? Naghahandog tayo sa Diyos po ba? Sa mga demonyo, hindi po sa Diyos. Kaya nga po sa Biblia, nag-celebrate po ba ng Pasko yung mga apostol? Yung mga alagad ni Jesus? Nag-celebrate po sila ng Pasko? Hindi po. Nag-display po ba ng Christmas light at Christmas tree? Yung mga sinaunang brothers and sisters? Hindi po. Dahil yan po ay handog ng mga pagano para kanino? Kay Jesus ba? Hindi po. Handog ng mga pagano sa mga demonyo. So ang sakit pong isipin, na buong buhay natin, nagse-celebrate tayo ng Pasko, na hindi natin nalalaman, ito pala ay paghahandog ng mga pagano sa mga demonyo. Hindi naman po kasi natin alam. So wala naman kasing nagturo sa atin na ito pala ay tradisyon ng mga pagano. Tama po ba? So hindi po natin alam. Pero ngayon, sa pamamagitan po ng paggabay ng salita ng Diyos, alam na po natin. Ito po ay tradisyon ng mga pagano. Paghahandog para sa mga demonyo. Kaya nga ngayong itinuturo na ito sa atin ng Biblia, ng salita ng Diyos, at alam na natin ng malinaw kung para saan ito, wala na po tayong maidadahilan sa harapan ng Panginoon. Tama po ba? Evangelist naman, paano yan? Ang dami kong biniling handa mamaya sa Noche Buena. So ano ngayon gagawin ko doon sa mga handa na yon? So, wag po natin yung ihandog sa mga Diyos-Diyosan. Ang gawin po natin ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil holiday, binigyan niya tayo ng pagkakataon para po tayo ay makapag-fellowship. So mamaya, meron po tayong All Saints Fellowship. So ito po ay hindi Christmas party. Ito po ay pagpapasalamat natin sa Panginoon na natapos natin yung buong taon at nagse-celebrate tayo ng fellowship na magkakasama. So magpasalamat po tayo sa Panginoon dahil holiday, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para ma-evangelize yung mga mahal natin sa buhay na paminsan-minsan lang natin nakakasama. Tama po? So tuwing holiday, ang church, sinasamantala po natin yung pagkakataon para makapagsama-sama tayo
para sa fellowship at sa evangelism. Kaya po sa December 26 hanggang 28, mayroon po tayong New Year Retreat. So gagawin po natin ito para maka-fellowship po natin yung ibang mga kapatid mula sa Central Luzon at Northern Luzon. So yung mga kapatid po natin mula sa dulong bahagi ng Pilipinas, sa Apare hanggang sa Angeles, Pampanga, pupunta po rito para maka-fellowship po tayo. Kaya nakakahiya naman, pagdating nila dito, tayong mga taga-Castillejos, tayo pa yung wala. Tama po ba? So yan po ay mahalagang gawain po ng Panginoon. So gagawin po natin yan para makapagplano para sa ating Christian life, para po sa paparating na bagong taon. So napakahalaga po nito sa harapan ng Panginoon. Kaya dapat, alam po natin kung ano yung dapat nating i-priority. So kung may plano po tayo para sa ating pamilya, reunion o pagtitipon, so mabuti po yan. Pagkakataon din yan para ma-evangelize yung mga mahal natin sa buhay. Pero, ilihis po natin ng kaunti yung schedule natin para bigyang priority yung gawain ng Panginoon. So para hindi po natin ito mapalagpas. So yung pagpapalang gustong ibigay sa atin ng Panginoon, sa pamamagitan ng pagtitipon po na ito, matatanggap natin kung tayo ay nandito. Tama po ba? Kung tayo ay wala, matatanggap po natin yung inihanda ng Diyos para sa atin. So parang bigayan ng ayuda. Kung wala kayo doon, matatanggap ninyo yung ayuda ninyo? Hindi po. Kaya nga, mahalaga na tayo po ay naririto, nagsasama-sama para sa New Year's Retreat. So tandaan po natin, si Jesus, nagkatawang tao at ipinanganak. Pero, hindi po December 25. At ito po ay hindi po tradisyon ng mga Kristiyano. Ito po ay pista ng mga pagano para sa tatlong mga Diyos-Diyosan. So isipin po natin, ang pagkakatawang tao ni Jesus ay nangangahulugan na si Jesus ay naging kagaya po natin. So mula pagiging sanggol, siya ay lumaki bilang isang bata. At marahil, nakipaglaro din siya sa kanyang mga kapatid dahil siya ay naging katulad ng isang pangkaraniwang tao. So nung lumaki si Jesus, nagtrabaho din siya bilang isang karpintero. So marahil, para tulungan yung kanyang pamilya. So nung nagkaroon ng mga kapatid si Jesus, sa Biblia, hindi na po binanggit yung pangalan ng tatay niya. Napansin niyo po ba? Sa gospel, yung nanay na lang niya at mga kapatid yung binabanggit. Kaya marahil, si Jose, namatay siya ng maaga. Kaya nga si Jesus, kailangan niyang kumayod para tulungan yung kanyang pamilya. Kaya nga si Jesus, siya po ay naging isang mukhang normal na tao na kagaya natin. So mababasa po natin sa Biblia, si Jesus, naranasan din po niya yung mga natural na bagay na nararanasan din po natin. So siya po ay nagutom. Siya ay napapagod. Siya ay nauuhaw. Kaya doon sa Samaria, di ba, humingi siya ng maiinom doon sa babaeng Samaritana. Siya din po ay inaantok. Kaya siya po ay natutulog din dahil sa sobrang pagod. Doon sa bangka, habang may unos, dahil sa sobrang pagod, siya ay nakatulog ng mahimbing. At si Jesus din po ay nalulungkot. Siya rin po ay umiiyak. Kaya po mula sa Ebanghelyo, makikita natin na si Jesus, siya po ay Diyos. Pero siya rin po ay tao. So, 100% na Diyos at 100% na tao. Perpektong Diyos at perpektong tao. So, kagaya po nitong Biblia, ito pong Biblia, 100% na salita ng Diyos. Tama po? Pero ito rin po ay 100% na isinulat ng tao. Tama po? Kaya masasabi rin po natin na itong Biblia, 100% na salita ng Diyos at 100% na salita ng tao. So parang si Jesus. So si Jesus po ay parehong Diyos at tao. So ito po yung pinaka-nakakamanghang hiwaga. So ito na po marahil yung pinakadakilang himala na ginawa ng Diyos sa kasaysayan po ng tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. So mula po rito, marami po tayong matututunan na mga aral. Tignan po natin sa Filipos chapter 2.
Filipos chapter 2, verse 5 hanggang 8. Filipos chapter 2, verse 5 hanggang 8. Filipos chapter 2, 5 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Na siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasa ay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. So isipin po ninyo ito. Kung tayo may kakayahan na maging isang langgam, nakakamangha po, di ba? Halimbawa ako, kaya kong maging magkatawang langgam. So ito po ay nakakamangha. So ibababa ko yung sarili ko, magiging katulad ako ng langgam. Yung langgam, siguro, hindi po nila maintindihan kung paano nangyari na ako ay naging langgam. Tama po? Hindi nila yun maiintindihan. So kagaya po nito, ang Diyos na lumikha ng lahat ng mga bagay ay nagkatawang tao. Kung hindi mo kilala ang Diyos at hindi mo alam ang layunin ng Diyos kung bakit niya ginawa yung pagkakatawang tao, hindi mo talaga mai-imagine na ito ay posibleng mangyari. Sa verse 7, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. So hindi lang po basta naging tao. Hindi lang basta tao, kundi kagaya ng isang alipin. Siya ay naging pinakamababang uri ng tao. Kaya nga po, sinasabi ng mga Hudyo, si Jesus, na taga Nazaret, siya po isang karpintero. Sinasabi ng mga Hudyo, papaanong siya ay naging Diyos? Dahil si Jesus, siya ay mukhang normal na tao, na taga Nazaret, na isang karpintero. Kaya, sinasabi ng mga Hudyo, papaanong itong tao na ito ay naging Diyos? Papaanong itong tao na ito ay naging tagapagligtas? So, hindi po maintindihan ng tao, papaanong yung kataas-taasang Diyos ay magiging isang taong nasa pinakamababang uri. So, isa pa po, yung Nazaret, ito po ay isang hamak na bayan. So, dahil ito ay isang hamak na bayan, iniisip po siguro ng mga Hudyo na yung tagapagligtas ay magmumula sa isang dakilang bayan, kagaya ng Jerusalem. Pero si Jesus, siya po ay nanggaling sa Nazaret. Pumarito siya sa anyo ng isang alipin, katulad po ng isang tao, at nagpakumbaba sa kanyang sarili. At pagkatapos, siya po ay namatay para po sa atin. So isipin po natin ito. Ang kabayaran ng kasalanan ay ano po? Kamatayan. Kaya para sa ating mga kasalanan, kailangang mayroong kumuha nito at bayaran ito sa pamamagitan ng kamatayan. Pero ang Diyos, hindi po siya pwedeng mamatay. Dahil ang Diyos ay espiritu, walang laman, walang buto, walang dugo. So walang paraan para ang Diyos ay mamatay. Dahil ang Diyos ay magpawalang hanggan. Kaya nga, ginawa ng Diyos yung pinaka-extreme na paraan, yung pinakamatinding paraan. Mula sa langit, siya ay pumarito sa mundo, nagkatawang tao, upang maranasan yung kamatayan. Para siya yung mamatay para sa atin. Tama po ba? So para kanino po si Jesus ay namatay? Para po sa atin. Para sa iyo, para sa akin. So yung kamatayan po na ito ni Jesus, ito po ay nagpapakita kung gaano kamahal ng Diyos yung mga tao. Kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. At kung gaano niya ibinaba yung kanyang sarili. So tayo po yung
makasalanan. Tayong nakagawa ng kasalanan. So gumawa tayo ng iba't ibang uri ng mga kasalanan, sumuway tayo sa Diyos, nagrebelde tayo laban sa Diyos. Dapat, para sa atin, yung kaparusahan na yun. Pero sinabi ni Jesus, ako yung magpapasan ng parusa na yan para sa inyo. Kaya dumating siya, nagkatawang tao, at namatay para po sa atin. So yung pagkakatawang tao ni Jesus, basta lang po ba ito nangyari? So sinasabi po ng Biblia na yung pagkakatawang tao ni Jesus, ng Diyos, ito po ay matagal na ipinlano po ng Diyos. Sa katunayan, pinlano na po ito ng Diyos bago yung pasimula ng sanlibutan. So, tandaan po natin, yung pagkakatawang tao ng Diyos, ito ay matagal na pinlano ng Diyos. Ito po yung perpektong plano po ng Diyos. So, libo-libong mga relihiyon yung mayroon dito po sa mundo. Pero, wala pong ibang relihiyon na nagtuturo na ang Diyos ay namatay para sa tao. So, lahat po ng ibang mga relihiyon sa buong mundo, binibigyan din po nila yung paggawa ng mabuti. Tinuturo nila, kailangan mong gawin ito, kailangan mong gawin yan, kailangan mong tumulong sa iba, kailangan mong maging mabuti sa ibang tao. Kapag nagawa mo yan, marahil, pwede ka nang makapasok sa langit. Pero wala pa ring katiyakan. Halimbawa po yung mga Muslim, kahit gawin po nila yung lahat ng pagpapakabait, gawin nila lahat ng kabutihan, pag tinanong po natin sila, wala po silang katiyakan na sila ay makakapasok sa langit. Hanggang sa mamatay po sila, ang kanilang pananampalataya, bahala na ang Diyos sa kanila. Kahit nagpakabait sila, kung nagdesisyon si Allah na sa impyerno sila mapunta, wala silang magagawa. Yun yung kanilang paniniwala. Pero tayo pong mga Kristiyano, kung tayo po ay tunay na naipanganak na muli, kung tayo po ay tunay na naligtas, 100% po tayo na sigurado na tayo po ay makakapasok sa langit. Anumang oras po tayo ay mamatay. Tama po ba? So kung hindi po tayo sigurado kung saan tayo mapupunta kapag tayo ay namatay, kung hindi po tayo tiyak na tayo ay makapunta sa langit, sabi po ng Biblia, suriin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. So yung mga tunay na naligtas, 100% na sigurado na tayo ay sa langit mapupunta. Bakit po? Dahil ginawa na ni Jesus yung lahat ng kailangang gawin para tayo ay makapunta sa langit. Tama po ba? So yung planong ito po ng Diyos ay pinlano na niya, matagal ng panahon po yung nakalipas. So yan po ay nakasulat na sa Biblia. So 700 years bago po ipanganak si Jesus, nauna nang isinabi po ni Propeta Isaías na yung isang birhen ay manganganak ng isang lalaki. At yung sanggol po na ito ay tatawaging Emmanuel. Ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Tignan po natin sa Isaías chapter 7. Isaías chapter 7, verse 14. Isaías chapter 7, verse 14. Isaías chapter 7, verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. Kaya't ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. So, Emmanuel, ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Yung sanggol na ito na ipapanganak ay Diyos mismo. Kaya nga, nang siya ay pinanganak, ang Diyos ay naging kasama ng mga tao. So, ang Diyos po ay banal. At tayo, yung mga tao ay mga makasalanan. So, papaanong makakasama ng Diyos na banal yung mga tao na makasalanan? Kailangan muna po na ang Diyos ay magkatawang tao. Tingnan po natin sa Isaías chapter 9, verse 6.
Isaías chapter 9 verse 6. So usad lang po tayo ng kaunti. Isaías chapter 9 verse 6. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. So yung sanggol na ipapanganak, tatawagin daw makapangyarihang Diyos. Tatawagin po na walang hanggang Ama. Kaya nga po, noon pa man may plano na ang Diyos para ito ay mangyari. Hindi po ito biglaan na nangyari. So makita po natin dito na pinlano na ng Diyos yung lahat. Mayroon po siyang plano para sa lahat ng bagay. Kahit para po sa buhay po ng bawat isa sa atin. Mayroon pong perpektong plano ang Diyos para sa atin. Kaya nga, para po sa plano ng Diyos na ito, huwag po tayong mag-aalinlangan. So yung pagkakatawang tao po ng Diyos, ito po ay matagal nang nakaplano. Pero, yung mga tao, hindi po maaring maniwala kung walang patunay, kung walang ebidensya. Tama po ba? Kaya nga po, kahit yung mga alagad ni Jesus, si Felipe, sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Tingnan po natin sa Juan chapter 14. Juan chapter 14, verse 8 hanggang 9. So yung tao, kailangan po niya ng ebidensya para maniwala. Kaya po dito, basahin po natin sa Juan chapter 14, verse 8 hanggang 9. Kung nakita na po, basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami ay masisiyahan na. Sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi, ipakita mo sa amin ang Ama? So yung Diyos, hindi po siya nakikita. Kaya nga kapag iniisip natin ang Diyos, hindi natin alam ano kaya yung itsura niya, ano kaya yung katangian niya. Dahil hindi po natin siya nakikita. Pero ngayon, sa pamamagitan po ni Jesus, makikita natin yung katangian ng Diyos. Makikita po natin yung larawan ng Diyos kay Jesus. So nung narito po si Jesus sa sanlibutan, minahal niya yung mga tao. Pinagaling niya yung mga may sakit. Araw at gabi siya ay nagtuturo at nagpapagaling. At isang beses po, hinugasan ni Jesus yung mga paa ng mga alagad. Para ipakita po niya kung gaano niya kamahal yung mga alagad. Ganito po naging mapagpakumbaba si Jesus. Kaya mula po kay Jesus, makikita natin yung larawan ng Ama, yung larawan po ng Diyos. Kaya nga nang magtanong po si Felipe, sabi niya, ipakita mo sa amin ang Ama. Sa verse 9, sinabi po ni Jesus, mahabang panahon nang ako'y kasama ninyo at hindi mo ako nakikilala, Felipe. So ito po ay nakakamangha. Kung nais po nating makita ang Diyos, tignan natin si Jesus. Kung nais po nating maging katulad ng Diyos, tularan natin si Jesus. Kaya nga pumarito po si Jesus para ipakita sa atin ano ba ang katulad ng Diyos. Tingnan po natin sa Juan chapter 1 verse 14. Juan chapter 1 verse 14. So markahan niyo po yung talata na ito. Kapag mayroon pong nagsasabi sa inyo na si Jesus ay hindi Diyos, siya ay tao lang, ipakita po natin itong talata po na ito. Juan chapter 1 verse 14. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. At naging tao ang salita,
at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatiang gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. So ito po ay tungkol kay Jesus. At naging tao ang salita. Sino po yung salita na ito? Sino po? Si Jesus. Sa verse 1, sa simula ay ang salita. At ang salita ay kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. At ang salita ay naging tao sa katauhan ni Jesus. So, pinapakita po nito na si Jesus, siya mismo po ay Diyos. Sa verse 18, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Kaya po tandaan po natin, kung gusto nating makita ang Ama, kung gusto natin makita ang Diyos, tingnan po natin si Jesus. Kaya po sa Biblia, mayroon pong 4 na gospel. So, itong 4 na ebanghelyo nagpapakita ng iba't ibang katangian po ni Jesus. So parang yung gospel po na ito, pinapakita nito yung bawat mukha ng isang gusali. So yung gusali, mayroong 4 na mukha. Pero, iisang gusali. Kagaya po nito, yung gospel, pinapakilala po nito si Jesus sa iba't ibang aspeto at iba't ibang ministeryo. Ang Diyos na tanging anak na nasa kandungan ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Kaya nga, sa pamamagitan ni Jesus, makikilala po natin yung katangian ng Diyos. Ang Diyos ay mapagmahal. Kaya si Jesus, minahal niya lahat ng tao. Wala pong pinili si Jesus. Ang Diyos ay mahabagin. Kaya nga si Jesus, nagpagaling siya at nagpakain ng maraming mga tao. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Kaya nga si Jesus, ipinakita niya na maging yung panahon, yung bagyo, kaya niyang utusan at kaya niyang pasunurin. Sa mga katuwid, lahat ng ginawa ni Jesus, habang siya po ay naririto sa mundo, ay pagpapakilala sa Diyos Ama. At si Jesus, siya po ay mapagpakumbaba. Tingnan po natin sa Colosas, chapter 1, verse 15. Colosas, chapter 1, verse 15. Colosas chapter 1, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Si Jesus, siya po yung larawan ng Diyos na hindi nakikita. So dahil ang Diyos ay hindi nakikita, para siya ay makilala natin, tignan natin si Jesus. Kaya tandaan po natin, yung hindi nakikitang Diyos ay pumarito sa laman, sa katauhan po ni Jesus. Sa ganitong paraan, makikita natin yung larawan at katangian po ng Diyos. So yung pangatlong aral, dito po sa pagkakatawang tao ng Diyos, ito pong pagkakatawang tao ng Diyos ay nagpapakita ng napakatinding pagmamahal ng Diyos para sa tao. So ang Diyos, pumarito siya sa mundo, naging tao at ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Ngayon, dahil po si Jesus ay Diyos at tao, hindi kaya siya nakaranas ng mga pagdurusa? Exempted kaya siya sa paghihirap at pagdurusa dahil siya ay Diyos? So si Jesus ay nagdusa rin kagaya po ng isang normal na tao. Sa katunayan, si Jesus, marahil siya po yung nagdusa ng higit sa lahat ng mga tao na nabuhay dito po sa mundo. So yung katotohanan po na si Jesus ay naging tao at nagdusa para sa atin, ito po ay nagpapakita ng dakilang pagmamahal ng Diyos para sa atin. Tingnan po natin sa Roma, chapter 5, verse 5. Roma, chapter 5, verse 5. Roma chapter 5, verse 5.
Basahin po natin ito ng sabay-sabay po. 3, 2, 1. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. So ano po ba yung kaligtasan? Paano po naliligtas yung isang tao? So yung kaligtasan ay nangyayari sa bawat isa kapag naunawaan ng isang tao yung pag-ibig ng Diyos para sa kanya. Tama po ba? So kapag nakita natin yung sakripisyong ginawa ni Jesus para sa atin doon sa krus, yung pagdurusa niya para sa atin, maunawaan po natin na natupad na. Binayaran na ni Jesus lahat ng kabayaran para sa ating mga kasalanan. Ang Diyos, siya ay namatay para kanino po? Para sa atin. So ano pa po yung kailangan gawin para mapatawad yung mga kasalanan? Mayroon pa po bang kailangan gawin? Wala na. Ginawa na po lahat ni Jesus. Tinapos na po lahat ni Jesus. Ang Diyos mismo, siya yung namatay para sa ating mga kasalanan. Dito po sa verse 6 hanggang verse 10, verse 6, 8 at 10, dito po makikita natin kung gaano kalaki yung pag-ibig at biyaya ng Diyos para sa lahat ng tao. Na ang Diyos, wala po siyang pinipili. Lahat ay mahal niya. Lahat ay tumanggap ng biyaya. Sa verse 6, basahin po natin ng sabay-sabay, verse 6, 3, 2, 1. Sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masasama. Sabi po dito, noong tayo ay mahihina pa. Mahihina pa, ito po yung mga taong hindi pa ligtas. Pero alam nila kung ano yung mabuti. Kaya lang, hindi nila kayang gawin. Wala silang lakas para ito po ay gawin. Halimbawa, gusto nilang tumigil sa paggawa ng kasalanan. Kasi alam nila masama yun. Pero, wala silang kalakasan para labanan yung sinful nature. Gusto nilang sumunod sa kalooban ng Diyos, pero wala silang lakas para sumunod. Mahina pa, ibig sabihin, alam mo yung mabuti, alam mo yung maganda sa paningin ng Diyos, pero wala kang kalakasan para sumunod. Dahil hindi ka pa naman ligtas. Kaya nga po, mayroong lumang kanta, sabi, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. So sila po yung mga tao na yan. Gusto nilang gumawa ng mabuti, sumunod sa Diyos, gusto nilang bumait, pero sila ay mahina. Hindi nila kaya. So nung ganyan po yung kalagayan natin, sabi po, si Jesus ay namatay para sa masama, para sa atin. Sa verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. So yung una, mahihina. Sumunod, mga makasalanan pa. Ito namang mga tao na ito, mas masahol doon sa nauna. So sila naman, yung mga taong sinasadya nilang gumawa ng kasalanan. Masaya sila na gumagawa ng kasalanan. So yung mga tao na ito, nag-i-enjoy po sila sa paggawa ng kasalanan. Pero kahit na ganito, ano po yung ginawa ng Diyos para sa kanila? Subalit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Para sa mga makasalanan at nagsasaya sa kasalanan, si Kristo ay namatay rin para sa kanila. Si Kristo ay namatay rin para sa atin nung tayo ay nandito pa sa kalagayan po na ito. Yung pangatlo, ito po yung pinakamasahol. Ito po yung pinakamalala. Sa verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat kung noon ngang tayo'y mga kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. So dito, yung sumunod na grupo ng mga tao, mga kaaway ng Diyos. Mga taong kaaway ng Diyos. So ito naman po yung mga tao na nagre-rebelde
laban sa Diyos. Gusto nilang mabuhay na wala ang Diyos. Gusto nilang mabuhay na itunuturing yung kanilang sarili bilang Diyos. So mga kaaway ng Diyos. So makikita po natin dito, yung bawat kalagayan ng taong hindi ligtas sa harapan ng Diyos. Mga mahihina, sila yung mga alam nila yung mabuti pero hindi nila kayang gawin. Mga makasalanan, yung mga nagsasaya sa ginagawa nilang kasalanan. At yung pinakamasahol, mga kaaway ng Diyos, mga rebelde sa Diyos. Sa kanilang buhay, gusto nilang gawin yung sarili nila bilang Diyos. Ganun pa man, para sa lahat ng mga tao na ito, ano po ang sinasabi? Si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya nakita po ba ninyo na paulit-ulit na sinasabi, si Kristo ay namatay para sa atin. Si Kristo ay namatay para sa atin, pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Ibig sabihin, para sa lahat ng klase ng mga tao, isa lang po yung lunas. Si Jesucristo ay namatay para po sa atin. So, yan lang po yung tanging solusyon. So, si Jesus namatay po siya para sa atin dahil minamahal niya po tayo. Juan chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So kahit nung hindi pa tayo ligtas, alam na po natin itong talata na ito. Tama po ba? Pero nung naligtas tayo, saka lang natin naunawaan yung talata po na ito. Kung gaano kalaki yung pag-ibig ng Diyos para po sa atin. Kaya po yung pagkakatawang tao ng Diyos, ito po yung nagpapakita ng pinakadakilang pag-ibig ng Diyos para po sa tao. So isipin niyo po ito. Kaya niyo po bang mamatay para iligtas yung kaaway ninyo? Kaya po ninyo? Yung buhay ninyo, itaya ninyo para sa kaaway po ninyo? Kaya po hindi? Hindi po kaya. So kaya po ba ninyong ibigay yung buhay ng sarili ninyong anak para iligtas yung buhay ng kaaway ninyo? Kaya po? So isipin pa lang po natin, imposible na ito para po sa atin. Tama po ba? Pero ito po mismo yung ginawa ni Jesus para po sa atin. Ito mismo yung ginawa ng Diyos para po sa atin. Bakit po? Ganyan kadakila yung pag-ibig ng Diyos para sa atin. Nung tayo ay mga kaaway pa ng Diyos, siya ay namatay para po sa atin. So sa buong mundo, wala pong dakilang kwento ng pag-ibig. Sa buong mundo, walang dakilang love story na maikukumpara po natin kumpara po dito sa ginawa ng Diyos para po sa atin. Hindi po tayo karapat-dapat sa pag-ibig na ito dahil rebelde tayo sa Diyos. Wala tayong pakialam sa Kanya. Ganun pa man, hinanap tayo ng Diyos. Siya ay pumarito sa sanlibutan. Siya ay namatay para po sa atin. Yan po yung ginawa ni Jesus. Bakit? Dahil yan lang yung paraan para po tayo ay maligtas niya. So tayo po ay pinilayan ni Jesus ng Diyos mula sa kamatayan at kasalanan. At ano po yung naging kabayaran para po dito? Tignan po natin sa Hebreo chapter 2, verse 14 hanggang 15. Hebreo chapter 2, 14 hanggang 15. Hebreo chapter 2, 14 hanggang 15. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo. At mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan
sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. So tayo po ay natural na may laman at dugo. At si Jesus, siya po ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito. Ibig sabihin, nagkaroon din siya ng laman at ng dugo. Nagkatawang tao. Bakit po? Sabi po dito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa makatuwid ay ang diablo. Kaya sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, tinalo niya yung kamatayan at ang kasalanan. Sa verse 15, at mapalaya silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan, sa buong buhay nila ay nasa ilalim ng pagkaalipin. So tayo po ay dating mga alipin at tayo po ay dating pupunta sana sa impyerno. Alipin tayo ng kasalanan at kamatayan at tayo ay hahatulan sa impyerno. Pero, binayaran ni Jesus yung kabayaran para tayo ay maging malaya mula dito sa mga bagay po na ito. So yan po yung ibig sabihin ng katubusan. So yung kaligtasan, yung katubusan, ito po ba ay libre? Ito ay libre para sa atin. Pero para ito ay maging libre para sa atin, sino po ang nagbayad? Si Jesus. So yung kaligtasan, ito po ay mayroong kabayaran. At napakalaki ng ibinayad po ng Diyos. So dati po, nung unang panahon, so yung katubusan, ibig sabihin, so nung unang panahon, yung mga alipin po ay itinuturing ng mga pag-aari. Wala silang karapatan. Sila ay binebenta na parang mga ari-arian. So para matubos yung isang alipin, para siya ay maging malaya, kailangang bayaran yung halaga ng isang alipin at siya ay palayain para hindi na siya maging alipin. So ganyan po yung ginawa ni Jesus para sa atin. Ano po yung pinambayad niya? Yung kanyang sariling buhay. Para po tayo ay maging malaya sa kasalanan at sa kamatayan. Yan po yung kahulugan ng katubusan. So isipin po ninyo ito. Lahat tayo ay iniligtas sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesus. Tama po ba? So lahat po tayo ay tumanggap ng pare-parehong kaligtasan. Tama po? Pero may ibang mga Kristiyano, mas malaki yung pagmamahal nila para sa Panginoon. May mga Kristiyano, mas ramdam nila yung pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Kaya gano'n na lang yung pagmamahal nila para sa Panginoon. So habang nakafocus tayo kay Jesus, habang tayo ay nakatingin kay Jesus, mas malinaw nating makikita kung anong klaseng pag-ibig yung ibinigay niya para po sa atin. Kaya naman, yung mga ganitong Kristiyano, gusto nilang gumawa para sa Panginoon. Gusto nilang isakripisyo kahit na ano, para sa Panginoon, para sa church, para sa pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa. So kagaya po ni Charles Thomas Studd o C.T. Studd. Siya po ay isang missionary galing po ng Britain. So nag-mission siya sa China, sa India, tapos sa Africa. Sa isang quote, sabi po niya, kung si Jesucristo ay Diyos at siya ay namatay para sa akin, kung ganon, walang sakripisyo na napakalaki para sa akin upang magawa para sa Kanya. Sabi niya, kung si Jesus ay Diyos at siya ay namatay para sa akin, kung ito ay totoo, walang sakripisyo na napakalaki na hindi ko kayang gawin para sa Kanya. So si C.T. Studd, naunawaan po niya yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya po, nagawa niya po ito. So ano po ba yung buhay natin kung ikukumpara doon sa ginawa ni Jesus? Ano ba yung buhay natin kung ikukumpara sa buhay ni Jesus? Yung buhay po natin, kung ikukumpara po sa buhay ni Jesus, yung buhay po natin ay walang kabuluhan. Kahit ibigay po natin yung lahat ng nasa atin para kay Jesus,
Ano na lang po ba yung halaga niyan kung ikukumpara natin yan sa isinakripisyo ni Jesus para po sa atin? So kagaya po ng sinabi ni Charles Thomas Studd, walang sakripisyo na napakalaki na hindi ko kayang gawin para kay Jesus. Kaya po itong si C.T. Studd, nung tumanda na po siya, nung natapos na niya yung mission niya sa China at sa India, nakita niya na sa Africa, kailangan pa rin ng mga missionary. Kahit siya ay matanda na at may sakit na, sabi niya, kung walang pupunta sa Africa, pupunta ako, sabi niya. Dahil, hindi natin kayang ikumpara yung mga ginawa ni Jesus para sa atin. Hindi natin kayang ikumpara yung magagawa natin para kay Jesus sa nauna na niyang ginawa para sa atin. So isa pang dahilan ng pagkakatawang tao ni Jesus, ito po ay para makisimpatya o dumamay sa atin. Makisimpatya o makiramay, ibig sabihin, gusto ni Jesus, maranasan din niya yung lahat ng kahirapan at pagdurusa na nararanasan natin dito po sa buhay po natin. Bakit? Para po tayo ay mabigyan niya ng kaaliwan. Para tayo ay ma-comfort niya. Tignan po natin sa Hebreo, chapter 4, verse 15. Hebreo, chapter 4, verse 15. Hebreo, chapter 4, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat tayo ay mayroong isang pinakapunong pari na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Ano po ibig sabihin po nito? Si Jesus, dumaan din po siya sa lahat ng uri ng kahirapan. Si Jesus, siya po ay tinukso rin ni Satanas ng 3 ulit. At nasundan pa ng ilang beses. Siya po ay nag-ayuno ng 40 days at 40 nights at nagutom. Kaya marahil siya po ay gutom na sa panahon po na yun. Kaya sigurado po, anumang dinanas ni Jesus ay tiyak na mas mabigat kaysa sa mga dinaranas po natin. Sangayon po ba kayo? So lahat ng mga kahirapan, dinanas po ni Jesus ng mas mabigat kaysa sa mga kahirapan na dinadanas po natin. Kaya nga kapag tayo po ay nanalangin kay Jesus, sa mga pagdurusa po natin, manalangin tayo kay Jesus. Jesus, nagdurusa ako kasi ganito, kasi ganyan. Wala akong pera. Nagugutuman kami. Tinalikuran ako ng mga kaibigan ko. Pinagtiwalaan ko yung kaibigan ko na yun, pero pinagtaksilan niyo ako. Ako pa yung napasama. Ano pong sasabihin ni Jesus sa atin? Oo, alam ko. Ako rin eh. Minahal ko si Judas, pero pinagtaksilan niya ako. Pinagpalit niya ako sa pera. Sasabihin ni Jesus sa atin, oo, alam ko lahat ng yan. Pinagdaanan ko lahat ng yan. Alam ko lahat ng ibig mong sabihin. So ito po yung pakikisimpatya o pakikiramay. Ibig sabihin, naranasan na niya yung mga bagay na ito bago pa natin ito ay maranasan. So si Jesus po ay sinubok at tinukso. So minsan, kapag mayroon po tayong mga kaibigan na mayroong mga pinagdaraanan na mabigat na pagsubok, sinisikap po natin na sila ay i-comfort. Tama po ba? Sinisikap po natin na mapagaan yung kalooban po nila. Kaya lang, kung hindi mo naranasan yung paghihirap na nararanasan ng kaibigan mo, napakahirap po na magbigay ng payo. Tama po ba? Kasi hindi mo naman naranasan eh. Kaya kapag sinabukan mo mag-advise sa mga kaibigan mo na ito, ano po yung sasabihin nila sa atin? Sasabihin nila sa atin, wala ka kasi sa kalagayan ko. Hindi mo kasi alam yung nararanasan ko. Kaya, nasasabi mo yung mga bagay na yan. Pero kapag tayo ay lumapit kay Jesus, si Jesus,
siya po ay nakikisimpatya sa atin. Paano po yung nagawa ni Jesus? Kasi naranasan niya yung lahat ng kahirapan na pwede nating maranasan dito po sa buhay po natin. Sasabihin sa atin ni Jesus, oo, alam ko, naranasan ko rin yan. Naranasan ko rin yung lahat ng mga pagdurusa na yan. Nagutom din ako, napagod, pinagtaksilan. Naranasan ko yung mga physical na pagdurusa. So kung isipin po nating mabuti, yung pagdurusa na dinanas po ni Jesus nung siya ay nabubuhay pa, nung siya ay ipinako po doon sa krus, at habang siya ay nakabitin po sa krus, wala po tayong pwedeng ikumpara ang pagdurusa natin doon sa pagdurusa ni Jesus. Tama po ba? So siya po ay hinagupit na maraming beses. Napunit yung kanyang balat at yung kanyang laman. Sabi po ng mga scholar, halos hindi na siya makilala dahil sa paghagupit po sa kanya. Tumagos sa kamay niya at sa mga paa niya yung pako. Kaya sasabihin sa atin ni Jesus, alam ko yung pakiramdam ng sakit, ng kirot, ng pagdurusa. Kaya po sa Hebreo, chapter 4, verse 16, basahin po natin, Hebreo chapter 4, verse 16. Tignan po natin, Hebreo chapter 4, verse 16. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Lumapit tayong may katapangan. Ibig sabihin, dahil naiintindihan ni Jesus yung ating kalagayan, maaari natin siyang lapitan. Anuman yung uri ng pagdurusa na dinadanas natin. Pwede nating sabihin kay Jesus, lahat ng pagdurusa na nararanasan natin. At tayo ay dadamayan niya. Tayo ay matutulungan niya. Tignan po natin sa Hebreo chapter 5, verse 2. Hebreo chapter 5, verse 2. Hebreo chapter 5, verse 2. Basahin po natin. Sabay-sabay po. 3, 2, 1. Siya ay marunong makitungo sa mga mangmang at naliligaw, yamang siya man ay napaligiran ng kahinaan. Si Jesus, marunong siyang makitungo at makiramay, ibig sabihin, makisama sa pagdurusa. Pasanin yung parehong kahirapan na nararanasan po natin. Sabi po dito, yamang siya man ay napapaligiran ng kahinaan. So naranasan po ni Jesus lahat ng nararanasan natin ngayon sa ating buhay. Siya rin po ay nakaranas ng kahinaan. Kaya nga, nagutom siya, napagod, nalungkot, umiyak. Kaya nga si Jesus po ay nagkatawang tao para maunawaan niya kung ano yung dinaranas po natin. At pagkatapos, mabigyan niya tayo ng kaaliwan para tayo ay madamayan niya. Tingnan po natin Hebreo chapter 2 verse 18. Hebreo chapter 2 verse 18. Basahin po natin sabay-sabay po. 3, 2, 1. Palibhasa'y nagtiis siya sa pagkatukso, siya'y makakasaklolo sa mga tinutukso. Siya mismo, si Jesus mismo ay nagtiis sa pagkatukso. Siya ay tinukso doon sa ilang. Pero pagkatapos nun, kahit pagkatapos po nun, si Jesus ay balikan pa rin ni Satanas para tuksohin. So noong sinabi ni Jesus, habang sinasabi ni Jesus yung tungkol sa kanyang kamatayan, sinabi ni Pedro sa kanya, Panginoon, hindi yan pwedeng mangyari sa iyo. Si Satanas, ginamit si Pedro para tuksohin si Jesus. Kaya ano po sinabi ni Jesus? Sa harapan ni Pedro, lumayas ka, Satanas. Sabi ni Satanas, Jesus, hindi mo kailangang mamatay sa ganyang paraan. Verse 18, palibhasa'y nagtiis. Nagtiis siya sa pagkatukso, siya'y makakasaklolo sa mga tinutukso. Yung dahilan kung bakit dinanas ni Jesus
yung lahat ng kahirapan at lahat ng pagdurusa, lahat ng pagsubok at lahat ng tukso dahil gusto niyang sumaklolo sa atin kapag naranasan po natin yung ganitong mga panunukso. Dahil alam niya yung ating kalagayan at dahil naranasan niya yung lahat ng mga ito. So yung panghuli po na aral dito po sa pagkakatawang tao ng Diyos, ito pong pagkakatawang tao ni Jesus nagpapakita po sa atin ng pinakamagandang halimbawa na dapat po nating tularan. So si Apostol Pablo, siya po ay isang magandang halimbawa para sa atin. So sabi po niya, tularan ninyo ako gaya ko kay Kristo. Imitate me as I imitate Christ. So ito po yung tema po natin para sa New Year Retreat. Tularan po natin si Kristo. So kailangan po natin ng isang matutularan. So si Jesus bilang tao, siya po yung pinakamaganda, pinakamainam na guro, na tagapagturo. Siya po yung pinakamainam na halimbawa. So kung magbabasa po tayo ng Biblia, babasahin po natin yung Biblia, tingnan po natin kung ano yung mga ginawa ni Jesus. So itinuro ni Jesus, ibigin nyo yung inyong mga kaaway. Madali pong gawin o hindi? Mahalin ninyo yung inyong mga kaaway. Madali pong gawin o mahirap? Mahirap. Pero si Jesus, ginawa niya po ito o hindi? Ginawa niya. So habang siya po ay ipinapako doon sa krus, ipinapanalangin niya yung mga tao na nagpapako sa kanya doon sa krus. Sabi ni Jesus, Ama ko, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. So nagpapakita siya ng isang napakagandang halimbawa para tularan po natin. Kaya kapag binasa po natin yung Ebanghelyo at nakita po natin yung lahat ng ginawa ni Jesus, si Jesus, siya yung pinakamagaling at pinakamainam na guro. Bakit? Kasi lahat ng tinuturo niya ay ginagawa niya. So may mga Kristiyano po, kapag sila ay nasa anumang sitwasyon, meron po silang motto. Ganito po yung iniisip nila. Sa anumang sitwasyon na mayroon sila, ganito po yung iniisip nila. Ano kaya ang gagawin ni Jesus sa ganitong sitwasyon? So, what would Jesus do? Ano yung gagawin ni Jesus kung siya yung nasa ganitong kalagayan? Iisipin nila yon at pag naisip nila, marahil ganito yung gagawin ni Jesus kung siya yung nasa kalagayan ko. Kapag napag-isipan na po nila ito, yun yung gagawin nila sa ganong sitwasyon. So si Jesus, siya po yung pinakadakilang halimbawa para po sa atin na dapat nating tularan. Tingnan po natin sa Juan chapter 13, verse 15. Juan chapter 13, verse 15. Juan chapter 13, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay po, 3, 2, 1. Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Sabi ni Jesus, binigyan ko kayo ng halimbawa. So, sino yung halimbawa? Si Jesus. Sa Juan chapter 13, hinugasan po ni Jesus yung mga paa ng mga alagad. So, ano po yung ibig sabihin po nito? Ibig sabihin po nito, ang kahulugan po nito ay pagpapakumbaba at pagsasakripisyo para po sa iba. Kung minsan, dumarating po sa atin yung sitwasyon, yung pagkakataon, na tayo yung inaabutan ng pagsasakripisyo. Tama po ba? So sa atin dumating yung pagsasakripisyo. Kaya iniisip natin minsan, naisahan na naman ako ni brother. Naisahan na naman ako ni sister. Ako na naman. So kapag ganito yung nasa saloobin po natin, isipin po natin, ano kaya yung gagawin ni Jesus sa ganitong sitwasyon.
So si Jesus, siya po ay naging parang isang alipin. So naging parang tagahugas siya ng paa ng mga alagad. Yung isang alipin, hindi po siya nagrereklamo sa trabaho niya. Kasi trabaho niya na maglingkod sa kanyang Panginoon. Kaya kung iniisip po natin na yung mga brother ay katulad ng Panginoon, yung mga sister ay katulad ng Panginoon, gagawin po natin yon nang hindi nagrereklamo. Tama po ba? Maglilingkod tayo sa mga kapatid nang walang pagrereklamo. Gagawin natin yon nang may kagalakan. So tingnan po natin Juan chapter 13, 13 hanggang 14. Juan chapter 13, 13 hanggang 14. Juan chapter 13, 13 hanggang 14. Basahin po natin. Sabay-sabay po, 3, 2, 1. Tinatawag niyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung ako nga, na Panginoon at guro, ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. So, tularan ninyo ako. Gawin ninyo kung ano yung mga ginagawa ko. So, minsan, yung mga tagapagturo, so, hindi rin nila nagagawa ng perpekto yung itinuturo po nila. Halimbawa po ako, minsan, hindi lahat ng mga itinuturo ko, dahil ito ay natutunan ko na, hindi ko po nagagawa ng perpekto. Dahil, tao lang ako. Tama po? Pero si Jesus, siya po yung perpektong tagapagturo. Siya yung perpektong halimbawa. Kaya nga, si Jesus, siya po yung dapat nating tularan. Kaya nga po naging tao si Jesus para makita natin kung paano siya nabuhay. Makita natin kung ano yung dapat nating tularan. Tingnan po natin Mateo chapter 11 verse 29. Mateo chapter 11 verse 29. Mateo 11, 29. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso, at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sabi po dito, matuto kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. So, tularan natin si Jesus, matuto tayo sa Kanya at lahat ay magiging maayos. So, bakit po yung mga Kristiyano ay nandito pa rin sa mundo? Bakit po nung tayo ay naligtas, hindi tayo agad kinuha ng Panginoon? Bakit po? Kasi, gusto ng Diyos, tularan natin yung halimbawa ni Jesus habang tayo po ay nabubuhay. So, tularan natin si Jesus kahit yung kapalit po nito ay pagdurusa. Tingnan po natin sa unang Pedro chapter 2, verse 21. Unang Pedro chapter 2, verse 21. Unang Pedro chapter 2, verse 21. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. So dito po, malinaw, sabi, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Bakit po tayo iniligtas ng Diyos? Bakit tayo ay naririto pa sa sanlibutan? Dahil upang tayo po ay sumunod sa yapak ni Jesus. So dito po sa mundo, nagdusa si Jesus. Tama po o hindi? Masarap ba yung buhay ni Jesus habang siya ay narito sa mundo? Hindi po. Si Pablo, dahil siya ay sumusunod kay Jesus, siya rin po ay nagdusa. Tama po? Hindi rin naging maganda yung buhay ni Pablo. Si Pedro, nagdusa rin siya habang siya ay sumusunod kay Jesus. So lahat ng mga naunang tagasunod ni Jesus ay nagdusa dahil sinusundan nila yung yapak ni Jesus. Tama po?
So tayo, pagkatapos nating maligtas, sumusunod ba tayo sa yapak ni Jesus? Tinutularan ba natin yung halimbawa ni Jesus? Sa verse 21, sabi po dito, sapagkat ukol dito, kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa, alang-alang sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Sa madaling salita, magdurusa rin tayo sa pagsunod natin sa yapak ni Jesus. Magdurusa tayo para kay Kristo. So ganito po yung sinasabi ni Apostol Pedro. Si Apostol Pedro, sinasabi po ng mga naunang Kristiyano, namatay din po siya sa pamamagitan ng pagkapako sa krus. Kaya lang, sabi niya, hindi ako karapat-dapat na mamatay katulad ng pagkamatay ng Panginoong Hesus. Kaya ano po yung ginawa niya? Ni-request niya sa mga nagpapako sa kanya, hindi ako karapat-dapat mamatay na kagaya ni Jesus. Kaya ipako niyo ako ng nakabaliktad. Dahil pinagtaksilan ko si Jesus. Tinanggi ko siya ng 3 beses. So si Pedro, sinundan po niya yung yapak ni Jesus. So magdusa para kay Jesus. So kung hindi po tayo nagdurusa para kay Jesus, ibig sabihin, hindi po tayo sumusunod sa mga yapak ni Jesus. Kasi lahat ng mga Kristiyano na sumusunod sa yapak ni Jesus, lahat po sila ay nagdusa. Lahat sila ay nakaranas ng paghihirap. Kaya kung tayo po ay mayroong pagkakataon para magsakripisyo, magdusa para kay Jesus, para sa evangelism, para sa pagpaplano sa ating Christian life, para sa pagliligtas ng mga nawawalang kaluluwa, kunin po natin yung pagkakataon na yun. Dahil hindi lahat ng tao binigyan ng pagkakataon na ito. So tayo lang na mga anak ng Diyos yung binigyan ng pagkakataon po na ito. So sa sinaunang church, sa panahon ng Imperyong Romano, nung hindi pa nila tinatanggap yung Kristyanismo, kung ikaw ay sumasampalataya kay Jesus, ano po yung gagawin sa'yo? Uusigin ka. Pag nalaman nila na Kristiyano ka, mawawalan ka ng trabaho, mawawalan ka ng karapatan bilang mamamayan. Kukunin lahat ng nasa iyo. Ikaw ay magiging kagaya ng isang alipin. Kung ikaw ay nahuli na mayroong Biblia, kukunin nila yung Biblia mo, susunugin nila yon, at ikaw ay papatayin. Lahat ay kukuhanin nila mula sa iyo. Ganun pa man, kahit ganito yung nangyari doon sa mga sinaunang Kristiyano, nagpatuloy sila na manampalataya kay Jesus. Nagpatuloy sila na sumamba kay Jesus. So kung babasahin po natin yung history ng mga naunang Kristiyano, sila po ay naging martir para kay Jesus. Ibig sabihin, namatay sila para sa pananampalataya para kay Jesus. So paano po kaya natin maikukumpara yung paghihirap na nararanasan natin ngayon sa paghihirap na naranasan ng mga naunang Kristiyano? So mahirap po ikumpara yung kalagayan natin ngayon sa kalagayan ng mga naunang Kristiyano. Tama po ba? So hindi natin ito kayang ikumpara. Kaya pagpunta po natin doon sa langit at nakasama po natin yung mga brother and sister na ipinakain sa leon, binalatan ng buhay, sinunog ng buhay dahil sa pananampalataya po nila kay Jesus. At tinanong nila tayo, gaano ka nagdusa para kay Jesus? Gaano ka nagdusa para sa pananampalataya? Ano kaya yung sasabihin po natin? Ano kaya yung pwede nating isagot? Sasagot ba natin? Nagtiis ako na gumising ng maaga. Kasi ang aga ng sunduan ng church. 9:30 kasi yung start ng Lord's Day sermon. Ganito ako nagtiis ng pagdurusa. So hindi po natin kayang ikumpara yung pagdurusa natin sa pagdurusa ng mga sinaunang Kristiyano. Kaya kapag may pagkakataon tayo na magdusa para kay Kristo, kuhanin po natin, i-grab po natin. Kailangan nating sundan yung mga yapak ni Jesus. Kaya nga si Jesus ay nagkatawang tao para masundan natin yung mga yapak niya. Masundan natin yung kanyang halimbawa. Tingnan po natin sa Hebreo chapter 12 verse 2.
Hebreo chapter 12, verse 2. Hebreo chapter 12, verse 2. Hebreo chapter 12, verse 2. Basahin po natin, sabay-sabay po, 3, 2, 1. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan, at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Sabi po dito, pagmasdan natin si Jesus. Magtuon tayo ng pansin kay Jesus. So saan po kaya tayo nagtutuon ng pansin po ngayon? Saan tayo po nakatingin ngayon? Nakatingin ba tayo sa pagkita ng pera? Sa masasarap na pagkain? Sa magagandang lugar kung saan tayo makakapasyal? Sa paghahanap ng boyfriend, girlfriend? Nakatingin ba tayo sa Facebook, internet, Netflix, mga palabas? Sabi po dito, pagmasdan natin si Jesus. Magtuon tayo ng pansin kay Jesus. Na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. Yung ating pananampalataya, ito po ay nagsimula at magtatapos kay Jesus. So, yung Christian life po natin, sa katunayan, ito po ay patungkol lahat kay Jesus. So, tayo po ay iniligtas ni Jesus, sinusundan natin yung yapak ni Jesus, pagkatapos nating maligtas, at tayo ay makakasama ni Jesus doon po sa langit. Yung pasimula ay si Jesus, ngayon ay tungkol kay Jesus, at yung pagwawakas ay para pa rin kay Jesus. Tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan. Marahil po nung nakapako po si Jesus doon sa krus, sa history, sinasabi po na lahat ng mga ipinapako doon sa krus, sila po ay inaalisan ng damit. Walang saplot, hubot-hubad. So dahil yung mga ipinapako sa krus, sila po ay pinapatay sa sobrang sakit at sobrang kahihiyan. Siya ay hinamak at dinuraan sa muka habang siya ay nakapako doon sa krus. So sa mga palabas, sa mga larawan, makikita po natin, may saplot yung nakapako doon sa krus. So marahil, napaka-extreme na kasi kung nakahubot-hubad. Pero sinasabi po ng history, si Jesus, marahil ay ipinako na walang saplot. So, isipin niyo po, ganong paghihirap at kahiyan yung tiniis ni Jesus para po sa atin. Tingnan po natin mga Hebreo chapter 13, 12 hanggang 13. Hebreo chapter 13, 12 hanggang 13. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kaya si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Kaya't puntahan natin siya sa labas ng kampo na dala ang kanyang kahihiyan. Kaya si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod. Kaya't puntahan natin siya sa labas ng kampo na dala ang kanyang kahihiyan. So sa panahon po ni Jesus, sa labas ng pintuan ng lungsod, sa labas ng kampo, doon po itinatapon yung lahat ng mga maruruming bagay, lahat ng mga basura. So doon itinatapon sa labas ng kampo at sinusunog. Si Jesus, siya po ay namatay sa labas ng pintuan ng lungsod, sa labas ng kampo. Kagaya po ng itinapon na basura. Siya po ay labis na hinamak. Kaya si Jesus man ay nagdusa sa labas ng pintuan ng lungsod upang gawing banal ang mga tao sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Sa labas ng pintuan, ibig sabihin, siya ay hinamak, itinuring na napakababa, gaya po ng basura. Sa verse 13, kaya't puntahan natin siya sa labas ng kampo, na dala ang kanyang kahihiyan. Sa labas ng kampo, ibig sabihin, harapin natin yung kahihiyan, yung pagdurusa para kay Jesus. So doon po sa loob ng kampo, walang pagdurusa. Sa loob ng kampo, walang kahihiyan at walang
paghamak. So bakit po? Isa pang bagay, kasi wala doon si Jesus. Wala po sa loob ng kampo. Nandoon siya sa labas. Kaya nga, sabi po dito, kaya puntahan natin si Jesus. So yung anak ng Diyos ay naging tao upang yung mga tao ay maging mga anak ng Diyos. So bakit naging tao po si Jesus? Para tayo po ay gawin niyang mga anak ng Diyos. At ngayon, tayo po ay naligtas na. Tayo ay mga anak na ng Diyos. Ito po yung dakilang plano ng Diyos sa kanyang pagkakatawang tao. Sa katunayan po, ito yung sentrong mensahe ng Kristyanismo. So, siya po ang Diyos po, si Jesus ay naging isang tao. Siya ay nakasama ng mga tao, nagdusa, nakatulad natin, namatay para sa atin. So tandaan po natin, si Jesus ay nagkatawang tao katulad natin. Kaya nga, magagawa po natin na siya ay tularan. So dahil siya po ay pumarito, bilang isang dakilang halimbawa upang matularan po natin. So ngayon po, napag-aralan po natin yung kamanghamanghang pagkakatawang tao ng Diyos sa katauhan po ni Jesus na taga Nazaret. So, hanggang dito na lang po. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, banal at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito na ibinigay po niyo sa amin para kami po ay makapagtipon-tipon at makapag-aral po ng inyong salita. Salamat po sa lahat ng mga aral na inyong ibinigay po sa amin ngayong araw. Nawa, lahat po ng mga aral na ito ay maging kalakasan po para sa aming Christian life at kami po ay makasunod sa mga yapak ni Jesus, dala po yung lahat ng mga aral na natutunan po namin ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng mga brother and sister na ngayon po ay narito upang makaisa sa fellowship at sa pag-aaral po ng inyong salita. Sa iyo pong lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon, dalangin po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po.